Media. Veritas 846 Kapanani. 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, eksaktong alas 2 ng hapon, araw ng Sabado, ika-16 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tiniyak ng European Union ang pagpapaigting sa mga programang makatutulong sa mga Pilipino tulad ng edukasyon. Umaasa si Dr. Ana Isabel Sanchez Ruiz, Deputy Head ng Delegation ng European Union Delegation to the Philippines, na mas maraming Pilipino, lalo na mga kabataan, na makikinabang sa Erasmus Mundus na isang programa ng EU. Binigyan din ng EU official na suportado ng EU ang lahat ng gastusin ng mga kwalipikadong estudyante upang matek na matutustusan ng mga pangailangan habang nag-aaral. Muling inanyayahan ni Ruiz sa mga academicians, estudyante at mga mananaliksik sa isasagawang European Higher Education Fair 2024 na lang itaguyod ang student mobility at pagpapaigting ng academic excellence. Isasagawa ito sa November 22 at 23 sa Robinsons Galleria, Ortigas, habang ang online session naman sa pamamagitan ng Zoom sa November 25. Tampok sa EHEF ngayong taon ang 77 higher education institution at diplomatic missions mula sa mga bansang Belgium, Czech Republic, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Finland, Sweden at ang European Union. Katuwang ng EU sa pagsasagawa ng taunang EHEF ang EU Member States Embassies, Educations, institutions sa bansa at ang Commission on Higher Education. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Marian Navales. Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyaya, mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapanalig, mga brothers, mga sister. Muli, tayo po'y magkakasama-sama sa pagmimilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya sa araw na ito, samahan niyo pong muli ako upang tayo ay madama natin ang tunay na kagalingan, ang tunay na kagalakan ng puso. At ito ay matatagpuan natin tanging sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya simulan natin ang ating pagninilay, ang ating healing program sa panalangin. Samahan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko
ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Muli ako po ang iyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko po na kayo'y pasalamatan sa loob ng 2 taon na tayo ay nagkasama-sama. Una, nagpapasalamat ako sa Puong May Kapal dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na in my little way, maipahayag ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buong mundo. Na ginamit niya ang radyo ng simbahan, at yun, ang Radyo Veritas 846 kHz. Napakalaking instrumento ito ng Diyos, ang ating minamahal na radyo ng simbahan, ang Radyo Veritas 846 kHz, kung saan ito'y daluyan ng salita ng Diyos na tunay nagpapagaling sa ating lahat. Kaya labis akong nagpapasalamat sa Radyo Veritas, sa mga bumubuo ng Radyo Veritas, ganoon din po sa mga kapanalig listener na walang sawa na sumuporta sa atin sa loob ng 2 taon. Una sa lahat, pinapasalamatan ko ang ating minamahal na kagalang-galang na si Bishop Bacani Jr. upang na sa ganon, nais ko ipaalam sa kanya na napakalaki ng kanyang tulong na binigay sa akin na suporta. Una sa libro kung saan in-endorse niya ang ating healing book, prayer book. Dito po sa libro na ito, makikita po natin ang kanyang endorsement na ang sabi niya, tunay na kahanga-hanga ang ginawa ng pagninilay ni Binibining Annalyn Bondok sa salita ng Diyos. Ituring nawa ng mga makakabasa nito na magandang halimbawang maaaring tularan ang ginawa ni Annalyn na hindi lamang basahin kundi pangnilayan din at gawing gabay sa pamumuhay ang buhay na salita ng Diyos. Hari nawa ang makinabang sa bunga ng tiyaga. Marami ang makinabang sa bunga ng tiyaga at pagninilay ni Annalyn Bondok. Gumagalang Honorable Bishop Teodoro Bacani Jr., Obispo Emerito ng Novaliches. Maraming salamat, Bishop, at napakabuti nyo, napakabait nyo. Talaga, kahit na ako'y simple, ordinaryong tao, pero hindi kayo, talaga sinuportahan niya ako all the way. Thank you so much, Bishop Bacani, sa lahat ng suporta. At pangalawa, sa ating mga parish priest ng Santo Domingo Church, si Father Simon Peter Ramos, maraming salamat po. At talagang we are feel belong sa Santo Domingo Church niya. Kumbaga, nadama ko yung kanyang pagmamahal at suporta sa aming organisasyon na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. At sa ating minamahal, maraming salamat sa ating spiritual director na si Father John Paul Suntiliano. Maraming salamat sa lahat ng tulong, suporta, advice. Thank you so much, Father John Paul, sa talagang you are so great and we are so blessed to have you, Father Simon, Father John Paul, and especially Bishop Bacani Jr. At din po si Father George Moreno na naging takbuhan ko every time na ako'y may problema. Maraming salamat, Father George Moreno, sa suporta at sa tulong niyo po. At higit sa lahat, sa Radyo Veritas 846 kHz, maraming salamat. Sa loob ng 2 taon ay binigyan niyo ako ng pagkakataon na maipangaral ang salita ng Diyos. I'm so very honored to be a part of the Radyo Veritas. At talagang hindi man bagamat itong ating programa ngayon, ito po ang aming pamamaalam sa binubuo ng ang salita ng Diyos.
nais ko pong ipakilala sa inyo mga bumubuo ng programa, ng healing program na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Unang-una ang aking walang sawa na assistant na Sister Cecilia Gabino at ang mga financer na talagang wala mang kaming yaman o pera. Salamat sa ang ating benefactors na nag-iisa at yun ang aking kapatid na si Anita Bondok. May recording na ba siya? Maraming salamat Ate Anita sa tulong na talagang kahit walang-wala ka, kahit walang-wala, pero hindi mo inalintana para lang may pangaral ang salita ng Diyos. Mapabahay-bahay, hayagan man, radyo man, mapalibro man. At itong ating libro, it costs 500,000 pesos, pero pikit mata na talaga ibinuhos mo sa libro. Pangalawa, may way ang Diyos. Bago ang lahat, nais kong sabihin sa inyo na bago ako nakapagsimula dito sa ating healing program sa Radyo Veritas, nauna po ang ating healing book. Ito po ang ating healing book na talagang nais ko lang siyang i-promote, pero sa tulong ni Ma'am Sheila Dino, na sabi niya, binigyan niya ako ng advice na mag-program ka na lang. Maraming salamat Ma'am Sheila dahil naging instrumento ka ng Diyos upang ako ay makapagpangaral ng salita ng Diyos. Sino ba ako? Tao lang ako. Simple. Pero binigyan niyo ako, nagtiwala kayo sa binigay sa akin ng Diyos na gift of preaching. Maraming salamat Ma'am Sheila at si Ma'am Risa at sa lahat ng bumubuo ng Radyo Veritas. Thank you so much po. At sa lahat po ng ating mga kapanalig members, kapanalig listeners, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Bagamat kami ay magsa-sign off na, pero hindi po dito nagtatapos. Patuloy pa rin kami mga ngaral ng salita ng Diyos sa ating Facebook live stream every day at every Saturday, ganun pa rin po. Please follow, share, please support our missionary works of God. Help us to reach 5,000 followers. Sa ating Facebook account name, Annalyn Bondok, isang N lang po yun. Sa ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Please support our missionary works of God. Help us to reach 5,000 followers. And sa lahat po ng, maaari po kayong maghintay ng announcement sa ating Facebook account name, Annalyn Bondok, o sa ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng ilang break. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Simpleng ubo lang naman yon, kaya binaliwala ako. Matagal na akong tumigil, pero bakit ngayon pa? Ang bata ko pa para magkaroon ng ganitong sakit. Yossi, anong bisyo man yan? Wala ako niyan. Pero may lung cancer ako. Daan-daang Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa kanser sa baga na karamihan ay sanhi ng paninigarilyo. Kaya kung may nararamdaman tulad ng pangmatagalang ubo na may kasamang dugo, mabilis na paghingal, pamamalat o pamamaos ng boses at pananakit ng dibdib, agad na magpasuri sa doktor. Ang maagang pagtuklas at tamang gamutan ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang kanser sa baga. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong Lung Cancer Awareness Month. Naku, umuulan na naman. Basa na naman nito ako pa uwi. Oo nga. Siguradong pahirapan na naman tayo sa biyahe. Ingat, Mars! Huwag naman sana bumagyo. Kawawa naman ang sinampay ko. Tag-ulan na naman, kapanalig. Narito ang ilang safety tips para ligtas ang lahat ngayong tag-ulan. L. Laging magdala ng payong na panangga sa ulan. I. Iwasang lumusong sa baha na walang suot na bota. G. Gumawa ng emergency go bags na may mahalagang gamit tulad ng gamot, damit, mga hindi napapanis na pagkain, pito, battery, flashlight, at iba pa. T. Tandaan at ilista ang mahalagang numero sa telepono ng mga ahensya. A. Alerto tayo palagi sa balita. S. Sumunod sa abiso ng mga otoridad. Maaaring makaranas
Nakaranas tayo ng mga baha at sunod-sunod na bagyo, kaya mabuti ng mag-ingat at manatiling ligtas. Ngayong tag-ulan, isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong tag-ulan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Muli, tayo po'y magpapatuloy sa ating paninilay ng salita ng Diyos. Bago ang lahat, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, paninilay, nais ko pong pasalamatan ang mga sumuporta, tumangkilik sa ating healing program na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa lahat ng ating kapanalig listener, sa loob ng 2 taon na walang sawang nakinig, sumuporta, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nakinig, sumuporta at walang sawa na nanood sa ating healing program. Alam ko marami po ang na-bless, marami ang nagliwanag ang buhay. Dahil ang salita ng Diyos, papagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating mga messages na mula sa ating mga kapanalig members. Unahin ko po i-share ko lang po ang sinabi na ang message na very inspiring message ni Sister Lisbeth Santos. Sabi po niya, Happy Easter, Sister Annalyn, galing mong mag-preach sa Veritas. One time nakapakinig ako sa iyo and na-touch mo yung heart ko. Kaya yung whole program mo, wala akong ginawa kundi umiyak. Thanks, kasi from the lowest point ng life ko, ay ginamit kang instrumento ni God para mas lumapit ako sa Kanya. God bless sa iyo, sa kasabong family. Maraming salamat, Sister Lisbeth Santos, sa inspiring message mo. Maraming pong salamat. Napakaganda po ng message mo. At dalangin ko na patuloy niyo pa rin po ako suportahan, panoorin, subaybayan ang ating healing program, ang ating paginilay ng salita ng Diyos everyday sa aking live stream. Every Saturday pa rin po sa ating Facebook account name, Annalyn Bondok, at sa Facebook page, ang salita ng Diyos. Nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? At dito naman po kay Sister Nida Cabrera, ito po ang kanyang message sa atin. Good afternoon po. Lagi po ako nakikinig sa inyo sa Radyo Veritas. Ang ganda po ng mga salita nyo. Ang sarap pakinggan. Pati po nanay ko lagi ding nakikinig sa inyo. Salamat po, Sister Nida Cabrera. Hello po sa mother niya, sa nanay niya. Tunay na patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos na talaga mabibless po tayo, gagaling tayo at lalakas at magliliwanag ang ating buhay. Kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan at tunay nagpapagaling sa lahat, nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen? Ganito rin po sa sinabi ni Sister dito po sa atin, kay Sister Jovita Romero. Sabi niya, ang galing mo ate na magbahagi ng salita ng Diyos. God bless you po. Amen. Maraming salamat, Sister Jovita Romero. Kaya din po kay Edwin Natividad. Salamat po sa napakagandang pagpapahayag ng ating Panginoong Diyos. Ramdam ko po ang paggabay sa inyo ng banal na Espiritu Santo. God bless you, Sister Annalyn Bondok. Maraming salamat, Brother Edwin Natividad, Sister Jovita Romero. Very inspiring. Kapag ito nababasa ko, talagang minsan na-uplift din po ako. Talagang iba ang kilos ng Diyos, iba ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa Diyos lang tayo umasa at hindi tayo mabibigo. Maraming salamat po, Brother Edwin Natividad. At yun din po kay Sister Esther Morato. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Sister Annalyn Bondok, sa pamagitan mo, inihayag mo ang salita ng Diyos at nakikinig ako ngayon. Amen? Maraming salamat, Sister Esther Morato. At yun din po sa ating kay Brother Ronnie Onteco. Sabi niya sa atin, thank you Lord for your powerful, inspiring message of Sister Annalyn that bursts in our heart. Maraming salamat,
Brother Ronnie Onteco, napakaganda po ng inyong message. Amen. Tunay na ang salita ng Diyos ay talagang tumatago sa ating puso, nagpapabago sa ating buhay, nagpapagaling. Thank you so much, Brother Ronnie Onteco. Ganun din po, sinabi rin po niya, the second message noong August 31, Good PM, Sister Annalyn. Good. Napaka-enlightening your message. Can you give us the Bible verse? Where can we find it? Chapter and verse. The Word of God give us life, healing, hope, wisdom. Please complete the Word of God. There are many listeners. Thank you. God bless with your family. Thank you so much, Brother Ronnie, for the message and comment. Bibigyan ko kayo ng mga verse. Pasensya na, minsan kasi sobrang hindi ko na bibigay yung verses. Pero salamat sa comment. This time, ibibigay ko ng mga verses natin. I make it sure na hindi ko makakalimutan. Thank you so much, Brother Ronnie. God bless you and your family. Amen? Ganun din po kay Vicente Balanday. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid ni Kristo. Maraming salamat po sa mga buhay na salita na amin napakinggan. Salamat po. Naway tumagos sa puso, sa isipan, sa bawat nakikinig sa ating lahat. Amen. Maraming salamat, Sister Vicenta Balanday. Amen. Ganun din po kay Sister Elsa Bartolome. Ang sabi niya, Amen. Salamat, Sister Annalyn, sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Amen. At marami pa po tayong mga babasahin. Sabi nga dito, kay Michael Alfonso, sabi niya, lagi po ako nanonood sa inyo. Pa-chat out po kung pwede. Michael Alfonso, Maria Diza, John Paul Alfonso, Andrea Marasigan, Alfonso Romeo, A. Alfonso. Salamat. Okay, Brother Michael, maraming salamat po for your supporting, for listening and watching. Thank you so much. At yun din po kay Brother Jason Carl Alvarado. Sabi niya, ang galing mo po, Tita Annalyn. Amen. Sa DCRV 846. Thank you. Maraming salamat, Brother Jason Carl Alvarado. Amen. At yun din po sa lahat. Sabi niya dito, hello po, sister. Good afternoon po. Lagi po ako nakikinig sa inyo sa Radyo Veritas. Ayan. Ang ganda po ng mga salita nyo, ang sarap pakinggan. Amen. Nabasa ko na pala ito mula ito kay Sister Nida Cabrera. At maraming salamat po sa lahat. Mamaya na po natin basahin ng iba pa. Kaya mag-start na po tayo sa ating panginilay ng salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Sabi nga dito sa atin, ang ating pong mga topic ngayon ay inango sa buong week ng ngayong linggo na ito at nakaraang linggo. Ang sabi nga dito sa atin, sa Lucas 14, chapter 14, 25 to 33. Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Pwede naman hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Amen? Sa buhay ng tao, saan mo gusto sumunod? Saan mo gusto magpagamit? Sana lahat tayo maging alagad ng Panginoong Hesus. Amen? Kasi napakasarap ng buhay kapag ang Diyos ang naging sentro ng buhay ng tao. Nawa maging kamay, bibig po tayo ng Diyos. Maging daluyan tayo ng kabutihan ng Diyos. Maging isa tayong biyaya sa ating kapwa. At malinaw na sinabi ng Diyos sa atin, na sinabi niya, hindi maaari maging alagad ko sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay,
na higit sa akin. Kaya pala maraming tao hindi makasunod sa Diyos. Kasi ang priority nila sa buhay ay kanilang pamilya, hanap buhay, kayamanan. Pero kung ating pag-iisipin at isa sa alang-alang, ang lahat ng ating pinagpaguran, ang lahat ng ating pagpapagal sa buhay, kung hindi natin naging sentro ang Diyos sa buhay ng tao, mauwi sa wala ang lahat. Kaya nga ang sinabi sa atin ng Diyos, ang sino mo magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kaya hindi maaring maging alagad ko o sino man kung hindi niya tatalikdan lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, para pala tayo maging alagad ng Panginoong Hesus, para pala tayo ay makasunod sa Diyos, we have to surrender all to God. Amen? Kasi sabi ni Lord, hindi maaaring maging alagad ko sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. We have to surrender all to God para tayo maging alagad ng Panginoong Hesus. Kasi kung mas mahal mo ang kayamanan, kung mas sinusunod mo ang pera, ang kayamanan, ang tao nagiging masama, ang tao nawawala ng pakialam sa kapwa. Kasi kailangan na susundin natin ay ang Diyos. Ang kailangan ng ating pakikinggan ay ang Diyos. Ang kailangan ng tao, ang dapat na maghari ay ang Diyos. Upang sa ganoon sa lahat ng ating gagawin, lahat ito ay tama. Lahat ito ay mabuti. Pero kung ang tao hindi nakinig sa Diyos, ang sinunod niya ay sarili niya, pamilya niya, o kayamanan ng pera, lahat ng desisyon mo ay mali. Na ang bunga, ang tao ay mapapahamak, masisira, mawawasak ang buhay. Kaya nga sabi nga, lahat, we have to surrender all to God. Surrender our pain, our weakness, our worries, pride, anger, lalo ng ating kasalanan. Isuko natin lahat sa Diyos and all the money and wealth. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Panalangin para ipagkadya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ng iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, at ipaggadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawa ng tao, iniluluhog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic Broadcasting.
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 29 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Ipagpatuloy po natin ang paginilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya nga, una sa lahat po na nakikinig, binabati ko po, lalo na aking mga kapatid na nasa Canada, Ate Tess, Sister Ate Teresita Bondok, salamat sa iyo sa lahat ng support, sa pakikinig. Pagpalain po kayo ng pong may kapal, ganun po kay Sister Anita Bondok, sa lahat po na nakikinig ngayon po. Amen? At pagpatuloy po natin ating paninilay sa araw po na ito. Ang sabi nga sa atin ng Diyos, sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko sino mang umibig sa kanya ama, ina, asawa at mga anak. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Kaya nga, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus, sumunod sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. So, para pala tayo makasunod kay Lord, kailangan pala, una sa lahat, pasanin natin ang krus at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi kaya hindi maaaring maging alagad ko, sino man kung hindi niya tatalikdan lahat sa kanyang buhay. Kaya nga, pag naglilingkod tayo kay Lord, hindi po yan magic. Hindi yung pag nagsumunod ka na, akala mo, wala nang problema. Kaya nga iba, sasabihin nila, ay, pag ako susunod kay Lord, gusto ko gagaling ako. Hindi po ganon. Kasi ang pagsunod sa Diyos, tatahakin mo, kung ano yung nanasan ng Panginoon Jesus, dadanasin natin, hirap, pagtitiis, sakripisyo. Kasi ito yung tunay na daan patungo sa katagumpayan ng buhay. Kailangan marunong tayong magtiis, magsakripisyo upang makasunod tayo sa Diyos. Kaya nga sinabi dito sa atin, di ba? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Basahin ko lang po sa Pilipos chapter 3 verse 7 to 12. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makiisa sa Kanya. Amen? Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Makihati sa Kanyang mga hirap at matulad pati sa Kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Amen? So, dito, itong sinabi sa atin ng Diyos na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 3, 7 to 12, na sinabi dito na dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang ng pakinabang, inari kong kalugihan. Sa buhay po natin, mga kapanalig, mga brothers and sisters, akala ng tao, kapakinabangan ang magkaroon ng maraming pera. Akala ng tao, kapakinabangan ang magkaroon ng maraming lupain. Akala ng tao, kapakinabangan ang maging tanyag, sikat, makapangyarihan. Pero ito ay kalugihan kung dahil dito ay nawalan ka ng pakialam sa kapwa mo. Kung dahil dito sa mga kayamanan na bubulok, nasisira, naglalaho at kukupas, ay naging masama ang tao. Paano naging masama? Halimbawa na lang, makikita natin, mga kapanalig, mga brothers, sisters, isipin ng anak, magbibigay ba ako sa nanay ko, sa tatay ko? Meron ka namang 20 million, bakit di mo siya bigyan ng kahit 5 milyon? Hindi lang ito, kung ang kapatid mo ay naghihirap, sabi nga ng Diyos, di ba, parang pagpapautan sa Diyos, ang pagtulong sa mahirap, hindi man siya makabayad, ang Diyos magbabayad. So, ibig sabihin, kapag ang tao natutong tumulong, magbigay, magkawang gawa, ang Diyos ang magbabayad sa atin. Ano yung kabayaran na ibibigay sa atin? Hindi mo masusukat ang ibabayad ng Diyos. Kasi si Lord
ang may lalang ng buhay ng tao. So kung ibig sabihin, kung nagbigay ka ng 10 milyon dahil siya alagad ng Diyos at dahil kailangan niya ng tulong para makapagpalaganap ng salita ng Diyos, anong ipapalit ng Diyos? Kung ikaw maaksidente, mababaril, mapapahamak, hindi ka man na maaksidente, hindi ka mapapahamak. Kasi bakit? Dahil ang kabayaran na binigay sa inang Diyos, kaligtasan, buhay, pagpapala. Kaya sa buhay natin, huwag nating kalilimutan ang paggawa ng kabutihan, ang pagtulong sa kapwa. Kasi iba ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero sinabi niya, inari kong kalubihan lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtang ko lamang si Kristo. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Sa ating lahat, akala ng tao, ay, hindi mo na ako magsisimba kasi mabili pag-araw ng linggo. Kasi ganito, double pay ako, may meeting kami. So, ibig sabihin, akala ng tao kapakinabangan ng kumita ng malaki, pero isang kalugihan sa tao, ang hindi mo makilala, ang hindi mo mapaglingkuran, ang Panginoong Diyos na may-ari ng ating buhay. Amen? Kaya sa buhay ng tao, hindi nakikita ng tao na ang pinakamalaga sa atin ay makilala at mapaglingkuran natin ng Diyos. Kaya nga, sa kabila ng hirap, sa kabila ng hindi po madali ang maging lingkod ng Diyos. Oras, panahon, treasure lahat, ibubuhos mo. Aaminin ko, ako isang physical therapist. At ang mga kapatid ko nasa Canada. Pero dahil sa binigay sa akin ng Diyos, ang misyon na ipangaral ang salita ng Diyos, at dahil ito ako ay natanikala sa pagpapahayag pangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat na alam ko na pag ikaw ay ginanap mo ang profession mo as physical therapy, at hindi lang dito, lalo na sa Canada, napakalaki po ng earnings. Pero ang lahat ng ito, inari kong kalugihan. Kung maraming tao ay maligaw ng landas dahil hindi nila na pinaniwalaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga, bilang lingkod ng Diyos at sa lahat ng lingkod ng Diyos, kaparian, bishop, pope, laiko, tayo na preacher, missionary ng Diyos, at lingkod ng Diyos, at bilang head servant ng ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Ang lahat ng kapakinabangan sa lupa ay nari kong kalugihan. Makilala ko lamang at mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. At ito sana maging hamon sa buhay natin. Huwag kang manghinayang, huwag kang matakot na mawalan ng anumang yaman. Kung ang kapalit nito ay magawa mo ang kabutihan sa iyong kapwa. Amen? Kadalasan ng tao takot mawalan ng pera, pero hindi siya natatakot na hindi niya magawa ang kabutihan sa kapwa. Hindi siya natakot na ang buhay ay mawalan ng halaga dahil ang tao ay tapon sa impyerno kung hindi niya pinaniwalaan at pinaglingkuran ang Diyos at kung hindi siya nakagawa ng kabutihan. Kaya sa ating lahat, napakalaga po na sumunod tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ng Diyos, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya, di ba? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, mananasang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Kaya sa ating lahat, very inspiring po ito. Dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay nari kong kalugihan.
O inari kong kalugkihan lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong malaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen? Maraming tao dahil sa kayamanan, dahil sa pera, dahil sa trabaho, dahil sa posisyong kapangyarihan, anong nangyari? Hindi nila nakilala, hindi nila napaglingkuran ang Poong may kapal. At isang malaking kabiguan kung ang tao ay hindi niya makilala at kilalanin ang Panginoong Hesus bilang hari, tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Kakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa. Daddy, nasira yung bike ko. Tara anak, ayusin natin. Mami, napunit yung shirt ko. Sige anak, tara, ayusin natin. Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko. Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin. Oo nga anak. Ano, tara ayusin natin? Daddy, magkaaway po ba kayo ni Mami? Oo anak. Yung daddy mo kasi hindi makaintindi. Daddy, Mami, tara, ayusin natin. Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring magdalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at nangipilang ito. Mga kapanalig, kumusta na po tayo? Ito po si Father Anton Pascual, ang ating presidente ng Veritas 846. At bilang kapanalig, meron po tayong pamilya dito sa Radio Veritas 846. Kapanalig Community. Isa lang ang Diyos. Lahat po tayo magkakapatid. At ang simbolo ng ating pagkakaisa bilang kapanalig ay yung po tinatawag nating iktus. Ito po ang simbolo ng isda. Ang mga unang alagad ni Kristo ay tinatawag na community on the way. At ang simbolo ng kanilang pagtitipon bilang isang Kristiyanong pamayanan sa gawa ng mga apostol, 4, ay ang simbolo ng iktus. Jesus, Son of the Living God. Kaya inaasahan po natin bawat kapanalig ay magkaroon po ng simbolo ng iktus. Pwedeng gold, pwedeng bronze. Pakipagkita lang po sa ating kapanalig community dito po sa Veritas 846 at dapat lahat ng kapanalig ay may simbolo ng pagiging kapanalig na galing pa sa original Christian community sa panahon ni Kristo, iktus. Sumayin niyo ang katotohanan. Ano nga ba ang bagyo? Ang bagyo ay sama ng panahon na nagtataglay ng hangin may lakas na higit sa 35 kilometro bawat oras. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA, humigit kumulang sa 20 bagyo kada taon ang nabubuo at pumapasok sa Philippine Areas of Responsibility. Sa panahon ng bagyo, huwag magpapatalo, ugaliin ang magdasal, at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Alam ba ninyo na ang Mpox ay isang sakit na dulot ng monkeypox virus? Nakukuha ito sa matagal na pisikal o balat sa balat na pakikipag-ugnayan ng isang tao na mayroong Mpox. Ilan sa sintomas na maaaring maramdaman ay pamamantal, panghihina,
lagnat na mas mataas sa 38 degrees Celsius, pagtubo ng bukol sa leeg, at pananakit ng ulo at kalamnan, maaaring maipasa ang virus sa pamamagitan ng close contact sa isang tao na infected, maging sa mga contaminated surfaces at infected na hayop. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Panatilihing malinis ang mga kamay sa pamamagitan ng regular na paghuhugas gamit ang sabon at tubig o paggamit ng alcohol-based sanitizer. Iwasang makipag-ugnayan sa mga taong may kakaibang pantal o sugat. Maging maingat sa pagbiyahe at sa mga pagtitipon na posibleng panggagalingan sa pagkalat ng impeksyon. Magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, pagkapagod at pagkakaroon ng mga pantal. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, makakaiwas sa banta ng Mpox. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mula sa kawikaan ni Solomon, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpala. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Kapanalig, available na ang Veritas mobile apps para masubaybayan ang mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846 at iba pa sa social media platform. Pumunta lamang sa Google Play Store, i-search ang Veritas PH, i-click ang download at hintayin na ma-install. Kapag na-install na, makikita sa Veritas PH mobile apps ang mga balita, blogs, church directory, truth shop, mga schedule ng misa at mga daily gospels, reflections, and responses. Maaari ding mag-donate at mag-pledge gamit ang Veritas PH mobile apps. Kaya i-download na ang Veritas PH mobile apps upang maging updated sa mabuting balita, impormasyon at iba pa. Veritas PH mobile apps. Mga kapanalig, gusto mo bang tuloy-tuloy ang pakinig sa radyo sa gitna ng masamang panahon? Kapanalig, siguraduhin na ang inyong mga radyo ay naka-tuned in ng maayos sa tamang talapihitan. O kaya ilayo sa ilaw o cellphones o telebisyon ang radyo dahil ang mga bagay na nabanggit ay may epekto sa signal ng inyong radio receiver. Mas magandang ilagay ang radyo malapit sa bintana para makakuha ng maayos na reception. Manatiling nakatutok para sa patuloy na updates at mga balita tungkol sa masamang panahon. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Ipagpatuloy po natin ang paginilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Uulitin ko, huwag nating hayaan na dahil sa pera, ang tao ay hindi makasunod sa Diyos. Huwag natin hayaan na dahil lang sa kayamanan, sa pera, sa posisyon, kapangyarihan sa mga lupain, itong naging dahilan na mag-aaway-away ang pamilya, ang bawat isa, o maging sino man.
alalahanin natin ang mga kayamanan na ito ay mabubulok, masisira, maglalaho, kukupas. Ibig sabihin, useless. Yung pag-away-away nyo sa mga bagay-bagay, useless. Kailangan nating, we have to surrender all to God. Surrender all your fame. Surrender all. Paano ka makakasunod sa Diyos? Paano gagaan ang buhay mo? Kung dala-dala mo pa ang mga bagay na hindi mo naman kailangan sa buhay. Ano hindi mo kailangan sa buhay? Yung galit, yung sama ng loob, yung pride, yung kataasan, kadamutan, kasakiman. Yan ang laso na papatay sa ating buhay. Yan ang dahilan bakit ang tao nasisira, nawawasak ang buhay. Dahil minsan lang magsaw dahil sa nag-aaway-aaway. Pero ang buhay natin, hindi mo mababayaran na anumang yaman sa mundo. Kasi sabi ng Diyos sa atin, kahit na gaanong halagang hawak na yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Bakit? Dahil ang buhay ay nasa palad ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, masdan mo ang taong hindi nanalig sa Diyos, hindi nanangan sa Diyos, at sa kayamanan nanangan, kaya napahamak. Huwag mo hayaan na dahil sa kayamanan sa mga bagay sa mundong ito, ay mapahamak ang buhay mo at mawalan ng halaga. Dahil hindi mo nakita ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ang pag-ibig, ugnayan, relasyon sa Diyos. Upang magawa ang pinakamahalaga, ang kabutihan sa iyong kapwa. At dahil dito, hindi ka manghinayang magpatawad. Hindi ka manghinayang magbigay, tumulong. Kahit ng kapalit nito, mawala man ang lahat. Kasi sinabi ng Diyos, mawala ng salapi, sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Sapagkat ang paglilimos, ituloy mong pinakamalaking kayamanan na magsisilbing kaligtasan sa laban sa masama, sa kapamakan, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Kaya nga sabi nga sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. So, ibig sabihin, paano ka maliligtas sa masama, sa kapamakan? Hindi kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ay ang ating ugnayan, pag-ibig, pananalig sa Diyos na nawawala dahil sa mga kahangalan sa kayamanan sa mundo. Ang kailangan para maligtas ay yung kabuti na ginawa mo. Kung ikaw ay tumulong nagbigay, imbis na ikaw ay lalalang sakit natin, gagaling tayo. Imbis na ikaw ay mapahamak, maaksidente, hindi ka maaksidente. Kasi sinabi ng Diyos, ang pagkakawang gawayan na magliligtas sa atin sa masama, sa kapamakan, lalo na sa kamatayan. Kaya nga sabi niya, di ba, sabi niya, di ba, ano sinabi ni Lord? Masdan mo ang taong. Sabi niya, huwag mo sabihin na mapalad ang isang tao bago mamatay, sapagkat sa pagkamatay lamang malalaman ang buong katotohanan. Amen? Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin mapalad siya kasi mayaman siya, hindi mo rin pwede sabihin kawawa siya kasi marami siyang utang, wala siyang pera. Dahil tunay na mapalad ay nagtagumpay ka sa buhay, taas noo na nagtagumpay ka dahil ipinalo mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang naging number 1 sa buhay mo. At dahil dito, namuhay ka malinis at matuwid. At nagawa mo ang misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos. At yun ay pangalan ng mabuting balita ng Diyos. Amen? At kung hindi ka man binigyan ng gift of preaching, tumulong ka sa gawa. Kaya nga sa lahat, kung may resources ka, gamitin mo na yan para kay Lord. Kasi kami, wala naman kaming yaman, pero paano namin naitaguyod ang pangansalita ng Diyos, mapabahay-bahay, mapalibro man, ito po ang ating healing book, at maparadyo. Wala naman kaming kayaman, marami pa nga kaming utang. Pero nakita namin ang katotohanan na sabi ng Diyos, kung mayroon kang kapatid na nalilihis ng landas at naituwid mo siya, ikaw ay nagligtas sa kanya sa kamatayan. So, ibig sabihin, higit pang itinulong mo sa tao kung tinulungan mo ang gawain ng Diyos, mapa-financial man, support man, o ano man. Kasi naligtas mo ang tao sa kamatayan, kasi naituwid siya. Sino nagtuwid? Hindi naman ako, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil nakinig siya, at dahil dito, naniwala siya, at sumunod siya sa tuntunin at aral ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, di ba, bakit di ninyo maunawahan ang aking sinasabi, ang aking aral, sapagkat di nyo matanggap. Dahil kung anong gusto nyo, iyon ang yung ginagawa. Kaya ang ganun ginawa ng Panginoong Hesus, binuksan niya ang kanyang, di ba, sabi ng Diyos sa atin, ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, napakahangal ninyo. Bakit di ninyo mapaniwalaan ang sinasabi ng mga propeta,
At dahil dito, piniliwan ng Panginoong Hesus ang buong kasulatan at anong nangyari? At pinagpiraso niya ang tinapay at nabuksan ang mga mata ng kanyang mga alagad at nakita at nakilala niya si Jesus. Para pala mabuksan nating mata at makita at makilala natin ang Panginoong Hesus, kailangan pala mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng kanyang salita. Kaya sa ating lahat na nanonood, nakikinig, suportahan niyo po ang ating misyon ng pangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa atin ni Lord, sabi niya, hindi namin dapat pabayaan pangalan ng salita ng Diyos upang mga siwas pamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking ginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Amen? Samantala, iukol naman namin ang aming panahon sa panalangin at sa pangaral ng salita. At hindi lang to, sabi nga, kaya napakalagang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi po tayo magtatapos dito. Patuloy pa rin tayo mangaral ng salita ng Diyos. Suportahan niyo po ako, kami na patuloy tayong mangangaral, ipapangaral, ipapahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa lahat po nanood, nakikinig, maraming salamat po sa inyong pagtulong, pakikinig, panonood sa loob ng 2 taon this coming December. Lubos ako nagpapasalamat sa Radio Veritas, sa lahat-lahat po. Maraming salamat kay Padre Anton Pascual, kay Padre Roy Belen, sa lahat po ng bumubuo ng Radio Veritas. I'm so honored to be a part of this radio program. Ang radyo ng simbahan, Radio Veritas 846 kHz. Kasi marami ang nabibless, marami ang gumagaling. Hindi dahil sa akin o kanino man, kundi dahil sa salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya nga sabi, di ba, sa buhay natin, paglaban natin ng Diyos, makita natin na mas malaga, matuto tayo magbigay ng oras, panahon, maging ang ating treasure sa Diyos. Tumulong sa gawain ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, dahil ito ang pinakamalaga, ang maligtas ang ating kaluluwa, maging mayaman sa kabutihan. Amen? Kaya nga sabi niya, di ba, sabi niya sa atin, nagkaisa ang damdamin, isipan ng lahat na sumasampalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay bibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Kaya sa lahat, kumakatok po ako sa inyong lahat. Naway taguyod natin ang pangaral ng salita ng Diyos. Kasi malinaw na sinabi ng Diyos sa atin. Bago umakyat ang Panginoon Hesus sa langit, lahat tayo. Kasi sabi ng Diyos, ang buong katungkulan ng tao ay matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Ano mang gawin mo, mabuti masama ay isusulit mo sa Diyos. Saan ka ba natatakot? Huwag kang matakot maubusan, mawalan. Sabi nga ng Diyos, walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili niya ang kanilang lupa o bahay at ang panagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat. So wala nagdarahop. Kasi bakit? You have to learn how to share. Giving and sharing. Walang madamot, walang saking. Ang lahat may pakialam sa bawat isa. Kaya sabi ng Diyos, habag ang nais ko, hindi handog. Sabi nga, di ba ng Diyos, ano man ang gawin mo kung walang pag-ibig, para ka lang batingaw na umalingaw-ngaw, pompya na tumataginting. Walang kabuluhan, useless. Kaya ano man nangyari sa buhay mo, tagumpay ka, nanalo ka, kung di mo naman na kayang magtumulong sa magulang mo, kung di mo kayang tumulong sa kanino man, ano mangyayari? Wala pa rin kabuluhan lahat. Mauuwi sa wala. Useless. Kaya sa lahat, nawa supportan niyo pa rin kami. Hintayin niyo po ang ating mga announcements sa ating Facebook account name, Annalyn Bondok, at sa ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? Sa lahat po na nais tumulong magbigay, you can message us PM or you can send sa GCash number 0915-477762.
Amen. O sa video account number 000-500-368-937. Sa lahat po ng ating kapanalig members, listener, viewers, brother, sister, maraming salamat po. In behalf of sa lahat ng bumubuo ng ating healing program na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. We are signing off. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Amen. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.